Inuulat ng Department of Agriculture ang isang makasaysayang tagumpay. Ang industriya ng semi-temperate vegetables sa Cordillera ay opisyal nang nakamit ang zero waste status, hudyat ng bagong yugto sa soberanya ng pagkain sa Pilipinas. Ang tagumpay na ito ay nag-ugat sa malawakang bureaucratic reform noong 2030. Sa pagbuwag ng dekada-dekadang red tape at korupsyon, ang pamahalaan ay lumipat mula sa reaktibong dole-outs o ayuda tungo sa mga scientific research at multi-decadal na roadmaps. Bawat pisong ginugol ay nakabatay sa empirikal na pananaliksik. Sa pamamagitan nito, tinitiyak na ang mga polisiya ay ligtas sa pagbabago ng administrasyon at nagbibigay ng tumatagalang katatagan sa industriya. Gamit ang mga subsidy, protektado ang mga magsasaka mula sa mga krisis. Kasabay nito, niyakap ng mga magsasaka ang climate smart at regenerative methods. Mas inaalagaan ang lupa sa pamamagitan ng soil conservation practices imbes na gumamit ng mga delikadong kemikal. Sa kasalukuyan, 100% ng mga taniman sa kabundukan ay nakamapa gamit ang AI-driven soil analytics, habang ang mga solar-powered cold chains at renewable grids ay nagpapanatiling sariwa ang ani. Tuluyang winakasan ng autonomous transport system at algorithmic governance ang mga boom and bust cycles. Dahil dito, mas secured ang supply kahit sa gitna ng pabago-bagong klima. Ang smuggling at mapagsamantalang middlemen ay bahagi na lamang ng nakaraan. Tinitiyak ng Estado ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng demand-first contracts para sa mga paaralan, ospital at pampublikong institusyon. Ang agrikultura mismo ay muling binansagang isang prestisyosong propesyon. Ang dating nagdurusang maliliit na magsasaka ay ngayon ay nagkakaisa sa mga profesional na kooperatiba, pinamumunuan ng mga agri-CEO at kumikita ng sahod katumbas ng mga corporate manager. Isang magsasaka mula Cordillera ang nagsabi, nagbabalik na ang mga kabataan. Ang pagsasaka ay hindi na pakikibaka. Ito na ang aming kinabukasan. Mula sa dependency tungo sa dignidad, ang mga gulay ng Luzon ay ang source ng pagkain sa bansa at nakikipagtagisan sa pandaigdigang merkado. Nag-uulat ng live, ako si AJ para sa Agri News 2050.